Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kinabukasan, nagising ako sa init ng araw na tumatama sa mukha ko. Sobrang sakit ang ulo ko at sobrang pagod ng katawan ko na parang dinaganan ako ng maraming kanyon. Wala si Alejo sa tabi ko at alam kong, wait, bakit ako hubad-hubad? Sinong kasama ko dito? Pilit kong inaalala ang nangyari kahapon at tanging sa senaryo lang ang huli kong alaala. Hi! Long time no see! Naparami na ang inom ko pero kilala ko pa rin ang babaeng lumapit sa akin. Long time no see. Sagot ko sa kanya. I must be watchful of my own actions. Baka mauwi na naman ako sa gulo nito. Mukhang naglalasing ka talaga ngayon ah. Mind if I join? I'd love being alone. Sabi ko at tinabot ito sa akin ng isang baso ng alak. Don't bother. I can pay. Relax. I am with my cousins and that's for the met my ex unexpectedly. Nakakasakit ka naman ng damdamin kung tatanggihan mo pa yan. Itinabi ko ang baso ko na walang laman. Ininom ko ang alak ko bottoms up and she clapped her hands happily. Masaya nitong ibinahagi ang buhay nito pero unti-unting umiikot ang paningin ko. Shit! Lasing na ba ako? Hey, Paolo, are you okay? Tawang tanong nito habang pinipisil-pisil ang kandungan ko. Shit! Anong ginawa mo, Carla? Ha? Wala talagang lasing ka na. Come on, ihahatid na kita. Bulong nito sa akin na talagang umiinit ang katawan ko. Gusto kong maghubad dahil sa init ng katawan ko. Night, tulong! Mahinang tawag ko kay Night. Paulo! Hey man, are you okay? Inaninag ko ang mukha ng lalaki pero hindi ko maklaro ang mukha niya. Pero si Carlos ang naririnig ko. Carla! You drug him? Ano pinag-iisip mo, babae ka? Sabi ni Carlos at naramdaman ko na lang na inalalayan ako hanggang nasa sasakyan na ako. Hinubad ko ang polo ko dahil sobrang init ng katawan ko. Wala na akong maalala pagkatapos nun. Bumangon ako para maligo, para mawala ang pananakit ng katawan ko. Half an hour later. Paglabas ko ay nasa loob si Alejo, nagtatatalon sa gitna ng kama, habang itinatapon sa ere ang balon na may kaliitan. Binigyan siguro ito ni Isabel. Good morning, Daddy! Good morning! Careful, baka mahulog ka diyan! Sabi ko at naganap na maisusuot sa cabinet. Daddy, can you blow my balloon? Ate Isabel blew this one but Nanny called her out kasi bawal daw pumasok kaya marami pa akong balon dito. Sabi nito habang tumatalon-talon pa rin ito sa kama na sinasalo-salo maliit na balon sa ere. Bayaan na, bata eh. For a while, give it to me. Sabi ko at isinuot ang itim na fitted shirt ko and my khaki shorts. Dali-dali itong bumaba at pumasok sa walk-in cabinet. Here! Nanlaki ang mga mata ko sa inabot ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ko sa bagay na ibinigay niya. Fuck! Where the fuck did he get this used condoms? Alejo Madrigal! Where did you get this? Hindi ito balloons and these are dirty. Tell me, where did you get this? Tanong ko at inagaw ko ang condom na ginawa nitong balloon para akong tinakasan ng dugo sa nakita ko. Daddy, I found it on our bed, Dad. Somewhere on the floor and I got 10 pieces of balloons. Paliwanag dito at ano namang mapapala ko. Wala namang alam ang bata kung condom ba ito o hindi. Shit! Hindi naman ako nagdala ng babae habang andito sa Alora, di ba? Shit! Pinili ko lang naman to noon. Just in case na mabababae ako nung iniwan ako ni Alora pero busy ang isip at kaluluwa ko sa asawang nag-iwan bigla. Don't play like those dirty things again. Got it? Where's mommy, kid? Itinapon ko sa basurahan ng mga kondom at inayos ang magulo kong kama. At sa ilalim ng unan ay may nakaipit doon na puting bra at panty. Kinuha ko yon at tinanggal lahat ng beddings dahil sa amoy na talagang amoy mula sa steam machine. Work, Daddy! Didn't you sleep together last night? Daddy was so drunk and Mommy had to tuck you to bed. Napalunok ako. Ibig sabihin, ginamit ko yung mga kondom kagabi? Where did you sleep last night?
With Lola. You kept on hugging Mommy and I have to sleep with Lola because Lola said she was scared of Momo. That's it. Hindi ko nga maalala pero alam ko na ang puzzle sa isip ko kung bakit nagsilabasan itong mga condom na to na sobrang tagal na nakatago sa drawer. I should talk to her. I need to say sorry but I just can't. Baka lalo itong magalit. Shit! Nagiging bakla na ba ako dahil sa nangyayaring ganito? Kahapon, pinaiyak ko nga siya. Kagabi naman ay para akong baliw sa ginawa ko. Shit it bad. Paano ko ba sasabihin to sa kanya mamaya? Should I say sorry? No. Maiinsulto siya. Should I say let's forget it? Damn, wala akong maalala. Paano ko malilimutan? Alejo, dito ka lang kay Lola ha? Alis mo na si Daddy. Susunduin mo na si Mommy. Paulo's point of view. Should I call her and say sorry? Or should I just leave her alone and mind her own business? Kanina pa ako hindi mapakali at lalo naman ako nainis dahil hindi man lang ito nag-aalalang tawagan ako para kumustahin ang anak namin. It's been 2 days since pumunta sila sa Tacloban at hindi ko alam bakit kating-kati akong punta dito doon. Daddy? Naputol ang pagmumuni-muni ko na tawagin ako ni Alejo na nasa tabi ko lang dito sa kama. Yes, bud. Sleep already? No, buddy. I'm wide awake. I'm thinking about you and Mommy. Can I call Mama? It's already 7 o'clock and she's still not calling me. Para akong nabuhayan sa sinasabi ng anak ko. I can make an alibi. Mommy? Of course. Tok, tok, tok. Paulo, can I come in? Si Lola. Yes, La. Bumangon ako at kinuha ang cellphone ko para tawagan si Alora. Come on, Alejo. Mommy's on the video call. Napalingon ako kay Lola at umangat ang kilay ko. Bakit naman kay Lola siya tatawag ngayong andito sa akin si Alejo? Really? Okay, Lola, I'm coming. Tuwang sabi ng bata at bigla na lang siyang bumangon at dali-daling lumabas at sumunod naman si Lola. Bumangon din ako at sinilip sila na pumasok sa silid ni Lola at marahang isinira iyon. Hindi ko alam kung bakit dahan-dahan din akong sumunod at idinikit ang tenga ko sa pintuan ng kwarto ni Lola. Are you coming home, Mama? Ano ba yan? Bakit hindi ko maintindihan ang sagot ng ina nito? Idinikit ko ng todo ang tenga ko para marinig ko sa Alora para akong praning nito. Wow! You still look so beautiful in that hair, Mama. Can you buy me some toys? Yes, Mama. Really? Aww. I love you so much, Mommy. Yeah. I played with Ate Isabel and had dinner with Daddy and Daddy's sleeping already? He said he's tired. Ano raw? Anong kalokohan naman yung pinagsasabi mo, Alejo Madrigal Benitez? Ako raw? Tulog? Saan niya napulot yung gayong kakakausap lang namin kanina na tatawagan na ang ina nito? Di ba nga wide awake ang sagot ko sa kanya kanina, di ba? Hindi ko alam kung bakit sa pinakaunang pagkakataon ay nainis ako sa anak ko mismo. Bagsak ang balikat ko na bumalik sa kwarto ko. I hate this setup. I hate her so much, but do I really hate her? Or I just missed her so much? Pare, ano na naman Benitez? Tinawagan ko si Harold through video call at naistorbo ko yata ang laro nito kay Rom. Father and son bonding. Is getting annoyed of your own kid normal? Haha! Sa harap mo naman ng monitor yung malakak ito at kitang-kita ang ngalangalan nito. Actually, I am not calling you just to see your complete teeth and anything. What's inside your big mouth, Cardone? Come on, man. Of course. Lalo na kapag matigas ang ulo. Bakit? Inaano ka ba ni Alejo? I should understand yung kakasimula mo pa nga lang mag-smart parenting, ha? He just lied to his mom. Ganito kasi yun. Mamaya na. Pupunta na lang ako dyan. Mahirap na kapag marinig ng mga bata ko dito. Actually, aalis din naman ako dahil may kukunin akong makina sa shop. Dadaanan na lang kita dyan. I think that's a good idea. Sagot ko at pinatay na nito ang tawag ko. How are you there? Tip ako sa cellphone ko. Pinasa ko ito na paulit-ulit at hindi ko alam sa sarili ko kung bakit kinakabahan ako na baka hindi ako sasagutin. Bahala na. And I sent it to her. Indeed, 5 minutes later, ay hindi pa rin ito nag-text sa akin. Lumabas ako at pumasok sa kwarto ni Lola. Hanggang ngayon ay nag-uusap pa rin ang dalawa. Actually, bumibida ang bata sa hindi ko alam.
Para itong action star na ginagaya ang nasa movie. Kaya pala hindi pa rin ako nire-replyan. Napangiti ako sa dalawa na ngayon ay kumakanta na silang dalawa. Bumaba ako nang marinig kong ugong ng sasakyan ni Harold. Bilis talaga magpatakbo ng mama na to. That's so absurd, bro. Tawang sabi ni Harold habang sinasalina nito ng alak ang baso nito. Kaya nga, hindi ako makapaniwala sa anak ko na may nalalaman pang ganun. Tinuturuan ba siya ni Alora na magsinungaling? It's okay, bata eh. Kids do learn kahit hindi sila tinuturuan. Pero you should be grateful kahit papaano dahil andito na sa iyong anak mo. Ang gagawin mo na lang ngayon ay makuha mo ng buo ang tiwala ng anak mo sa'yo. That's the point here. Hindi naman problema si Alejo pare. Itong ina niya. Hirap ko pang bigkasin ang salitang yon. Ha? Anong meron kay Alora? Di ba nga pinangalandakan mong surrogate mother lang siya? So, you can get rid of her para wala ka ng problema. Ano na naman ngayon ang pinoproblema mo? Napaangat ang tingin ko kay Harold. This is not the Harold I used to know. He used to defend women and always disagrees my plan. I hurt her the last time we talked. I mean verbally hurt her. You have your reasons. Both of you have reasons kung bakit nauwi sa ganitong setup ng surrogacy nyo. Minsan, nakakasakit din tayo ng salita kaya normal lang yan. I understand you, bro. Matigas talaga ang ulo ng mga babae. Nagawa mo ba yan kay Aya? Dati, kapag may away mag-asawa kami, I hate it, lalo na nag-aaral ito. Madalas ang away namin noon dahil na rin sa pagiging seloso ko. Honestly speaking, hindi naman kasi may iwasan na may mga lalaking magkakagusto sa asawa natin. Napapagkamalang dalaga eh. Minsan, the moves pa para lang mapansin o maagaw ang asawa ko. Ito namang asawa ko na hindi talaga marunong mag-snob. Nabago pa lang ito sa school, kaya napasubo ako. Siyempre, iniintindi ko yun pero mahirap pigilan ang panibughuman. Naisip ko pa lang ay malamang na sa pag-aaral ni Alora ay paniguradong may magkakagusto sa babae. Ano kaya magiging reaksyon ko? Siyempre wala. Wala nga ba? Oo. Gagamitan ko ng scalpel at ooperahan ng walang anesthesia. But, in your side, Benitez, okay lang yan dahil wala namang love na namamagitan sa inyo. You don't like her, right? Yeah. Ang importante, nasa poder ko ang bata. That's true. Pero wala nga ba akong pakialam? Paano na lang kapag napunta ito sa iba, kaya ko bang makita na masaya siya sa ibang lalaki? Kaya wag kang mainis sa anak mo kung nagsinungaling siya sa ina niya. I hate that, pare. You know, ano na lang sasabihin ng ibang tao? Maybe, he has his reason na ayaw niya mag-uusap kayo. Obviously, he missed his mom and acts like that. Ganyan na ganyan si Rom. He lies to me para lang payagang makasama ang ina sa eskwela, pero bawal yan sa school ni Aya. Sa part mo? Unless, gusto mo makita si Alora? Hindi naman sa ganoon. Masaya nga ako na wala siya dito para naman masolo kong bata, para naman makuha kong loob nito. Totoo nga ba? Oo, totoo yun. Pero bakit ganito ang kinikilos ko? Ayan na naman, yung pagiging denial mo. Totoo nga. Basta nasa akin sa Alejo, naiinis pa rin ako sa babaeng yun. Imagine mo na lang yung ginawa niya sa akin. Sana nga, magtagal pa siya dun sa Tacloban para may bonding naman kami ng anak ko. Okay, fine. I'm fine. Kakakausap ko lang kay Alejo. Napatanga ako sa mensahe na natanggap ko. Parang tinambol ang dibdib ko sa hindi ko maintindihang dahilan. Para akong kinilig na teenager dahil sa isang text. This is the very first time na nag-reply siya sa akin sa wala nang umuwi ito. This is so absurd. He missed you a lot. You take her there. Come home immediately. Pack him to bed by 10. Minamasahe daw si Lola. Good night. No problem. Call me when you need help. 1 minute passed at hindi na ito nag-reply. Kaka-textmate mo lang ba? Nagulat ako nang biglang magsalita si Harold na seryosong nakatingin sa akin at sa hawak kong cellphone na para bang sinusuri talaga ang ganap ngayon lang. What is FBI agent dati? Actually, it's business. He scoffed at parang nakakatawa ang sinabi ko. Ayan na naman ang pagiging ganyan niya. Napaparamdam talaga sa'yo na nakakatawa kang tao kapag nagsisinungaling ka sa kanya. You know, I should get going. Medyo malalim na rin kasi ang gabi at para naman masettle mo yung business mo dyan. I think kailangan ko na ding patulugin ang anak ko. Sabi ko sa kanya. Okay. Yan lang, nakikita ko sa kanya.
Not even a single uppercase nor a period or exclamation point after the consonant. K, yun lang ang reply niya. But a plain small letter K? Tamad lang mag-reply? Sino pinapaguran? Lalaki? Pare, tamad bang mag-reply yung mga babae? Tanong ko sa kanya, nakakatayo lang. Umangat ang kilay nito at tumawa ng mahina. Am I funny? Or I'm just idiot here? I don't know. Aya is not. We love texting and calling each other. Fuck, parang nga kaming mga high schooler kapag nagkaka-text. Imagine that. Yan lang kasi time namin talagang dalawa since may mga anak na kami. Bihira ko na nga lang siyang masolo. The kids loves to have time with her more than me. Bakit si Alora ganito? Hoy, ka-text niya? Because you're not sweet. Inaaway mo naman kasi ang babae. Umupo ulit ito sa stall at humarap sa akin. Ang mga babae, mahilig yan sila sa mga sweet nothings, pare. Boring yan sila kapag inaaway lang natin ng mga lalaki. Like you. Inaaway mo siya? Walang kwentang bagay-bale, inaaway mo pa rin. I know. She's so sorry sa ginawa niya noon. Kaya lang may pangarap din siya. She's smart, alam mo ba yun? Kapag hindi siya nag-aral, ay nasa isip na niya na posibleng ilayo niyo sa kanya si Alejo. Kaya hindi siya bumalik. She's so attached to your son kaya naging makasarili siya. She chose to live. Makakapag-aral naman siya kung gusto niya. We can change terms. If mababayaran siya ng pera noon, saan niya gagamitin ng pera kung hindi siya mag-aaral? Sa mga lalaki niya? Ay nako. Minsan, maging open-minded ka rin sa asawa mo. Ikaw lang naman na may babae noon kaya ka iniwan, remember? Nagtaksil ka so don't blame Alora all the time. Nakaumay din yan kapag naubusan ng pasensya. Good luck ka na lang kapag makakahanap na yan ng lalaking mayaman na kayang tanggapin ang pagkatao niya. Napatingin ako kay Harold. Hindi talaga ito pumapreno. Para lang ipamukha sa iyong mali ka talaga. I still can't forget her. Okay lang naman yun. Kung hindi mo siya mapapatawad kaagad, but I think hindi ka rin papayag na may lalaking aaligid-aligid sa kanya, knowing she's still your wife and your wife is pretty and cute. I don't give a damn. Wala na akong pakailan kung maghanap siya ng ibang lalaki sa buhay niya. But I still, whatever. Not during this time na binitas pa rin siya. Come on, Benitas. You're talking otherwise. Hindi ko nakikita ang galit sa anyumong yan. Maniniwala lang ako kung ibang 4 na taon na namang hindi uuwi si Alora. Imagine that. Sumama siyang mag-volunteer doon and that's it. Hindi na siya babalik sa inyo ni Alejo. Nag-ghosting ka. Ay, hindi naman yan pwede. Hindi na kami bata para magtagu-taguan pa. Hindi ako agree sa wala akong pakialam mong yan. Dahil kung ako talaga, uulitin ko ang pagbabayad ko ng hospital bills sa estudyanteng kanuna yon na admirer ni Aya. Kung makikita ko ulit na binibigyan ng bulaklak ang asawa ko. Oh God, naisip ko na naman yun. Napaka nga ako sa sinasabi ni Harold. Totoo? Bakit hindi ko alam yan? Hindi ko sinasabi pero matagal na yun. Pupuruhan ko na talaga yung kanong yun. I can't be like you, man. I'm not in love. Of course, you can't be in love. She's your wife in private. And soon, you'll get an annulment. Yeah, I should process the annulment right away. Yeah, para naman malayan na rin kayong dalawa. Pero hindi ka ba naaawa sa bata kung maghihiwalay kayo? Pakasamahan mo na lang sa Laura? Napaisip na naman ako sa sinasabi ni Harold dahil sa totoo lang, yan ang nasa isip ko. Ang anak ko, how can I convince him? Pag-iisipan ko pa yan. I need the old's approval. Pero kung ikakabuti sa lahat na maghiwalay kayo, you can brainwash your kid and get rid of Alora. You're a Benitez after all. You can do everything. Anyway, hindi na ako magtatagala. Talagang hindi ako makakapasok sa kwarto ngayon kapag galit na si Mrs. I should impregnate her again. Napangiti ako sa sinasabi ni Harold. Sana all na lang itong lalaking ito. Sige pare, drive safe. Sobrang under mo pare. Okay. I'll get going. Tumayo na ito at lumabas ng bahay. Umakyat na rin ako para matulog. Alora, come here! Tawag sa akin ni Mama Gracia kaya dali-dali akong tumayo at lumapit sa kanya. Yes, ma. Tomorrow will be our last day here and unintentionally narinig ko kayo nag-uusap kahapon ng tatay mo. Would you like to visit them today? You work hard this past few days and I want to reward you to visit them. Okay lang naman since you are still not an official intern in our hospital.
Nagliwanag ang mukha ko sa sinasabi ni Mama Gracia. Sobrang miss ko na sila tatay at si Alex, pero gusto ko sana kasama si Alejo. Talaga po, Ma? Kainis talaga ang luha na to, sobrang babaw. Of course, I'll send you to the airport today so get your things packed up and we'll be leaving in an hour. Ngiting sabi ni Mama at masaya ako na napapangiti ko siya ngayon. Apo, Ma. Sagot ko kaagad at lumabas na ng tent para maghanda. Of course, I will grab the chance para makita ko sila sa tatay sa probinsya. Nakakalungkot nga lang dahil hindi ko dala si Alejo. Next time, kapag papayagan kami ni Paolo, pupunta kami ni Alejo sa probinsya para magkita naman sila sa personal ng apo ni tatay. Airport. That's a round-trip ticket. Hindi pwedeng hindi ka babalik kaagad though, kaya sulitin mo ang panahon mo doon sa pamilya na naghihintay sa'yo doon. Saan din ba Gracia na seryoso ang mukha nito kaya napayakap ako sa kanya at napangiti ako kahit hindi niya ako niyakap pabalik. Thank you, Ma. Huminga ito na malalim at tumingin sa malayo. Not yet, Alora. Dahil ginawa ko lang ito para magkaroon ng panahon ng anak ko sa apo ko. Napapikit ako at pilit pinigilan ng luha ko na nagbabanta na naman sa mga mata ko. Nasasaktan ako sa sinasabi ni Mama sa akin. Ina rin siya at alam kong alam niya ang nararamdaman ko ngayon. Pero ba naniwala lang niya? Naiintindihan ko po, Ma. Tumango ako. Pasok na po ako, Ma. Sabi ko at hindi ko na siya hinintay pang sumagot dahil tumulo na ang luha ko. Ano pa bang dapat kong iisipin kung bakit ako biglang pinauwi sa probinsya na hindi kasama ang anak ko? Come home early, Daddy. Let's eat pizza later with Rom. Can we? Tanong ni Alejo nang sumampa na ako sa sasakyan habang bitbit nito ang coloring book. I will. Be good here, buddy. Jing, ihanda mo na si Alejo mamayang hapon. Dadaanan ko lang siya dito. Tugon ko kay Jing na tumango naman. Be good here, okay? Of course, Mommy say so. At tumakbo na ito papasok ng bahay. Mommy ng Mommy, hindi naman ako interesado sa Mommy nitong tamad mag-reply sa akin. Oo nga, hindi ka interesado, Paolo, pero lagi mong minomonitor yung cellphone mo. Baka mag-text siya. Sabat ka agad ng utak ko. Well, it is because bigla siyang hinahanap ni Alejo. Hospital. Scalpel. Agad itong inabot sa akin ng assistant nurse at buong pag-iingat kong hiniwa ang parte na inooperahan ko. Nakatuon na din ang camera para sa documentary ko sa general operation and this will take long not less than 5 hours straight. 6 hours later. Operation success! Sabi ko sa team ko at saka na kami nakahinga na maluwag ng mag-stable na kondisyon ng pasyente namin. Then, final touch and done. Sino may sabi na sobrang dali ng pagiging doktor? Hindi ka hihinto sa pag-aaral, dapat lagi kang updated sa mga technologies na gagamitin at lahat para araw-araw kang may matutunan. Great job everyone! Sabi ko at lumabas na. Sa hallway papunta sa tanggapan ko ay nakasalubong ko si Daddy at si Albert. Nakauwi na pala sila? Nasa bahay na kaya si Alora? Dad! Lumapit ako sa kanila kahit suot ko pa ang operation gown ko. Another life was saved today! Tuwang sabi ng ama ko. Kailan pa kayo nakauwi? The other day. Hindi na tayo nagkikita dahil sobrang hectic ng schedule and we need to rest. Nangunot ako sa sinasabi ng ama ko na nakauwi na sila noon pang isang araw pero kahit anino ni Alora ay hindi ko nakita. Hindi ba sinabi sa'yo ni Alora? Kasama niyo si Alora, Doc Jonas? Tanong ni Albert. Here we go again. I must not forget na crush ito si Alora noon pa. Hindi ba kami nagkikita ni Alora? Sagot ko. Where the fuck did she go this time at hindi nakasama ang anak namin? Trip pa talaga nitong umaalis ng walang paalam? I'll get going, Dad. May usapan pa kami ni Alejo. See you home later tonight. Sabi ko at iniwan ko silang dalawa at nag-text kaagad kay Hector. You're so beautiful in that new look, Iha. Sobrang bagay sa'yo ang maikli buhok. Strong, independent, and very pretty. Puri sa akin ni Lola na makauwi na ako galing pa sa Bohol. Hindi na ako nagpasundo dahil ayoko maging hassle sa kanila. Salamat po, Lola. Sobrang na-miss po kita, Lola. Ayoko po sana bumalik para naman magkaroon ng time ang mag-ama. Nilingon ko si Alejo na kalaro na naman si Isabel. Halos ayaw nga nitong humiwalay sa akin mula nang dumating ako pero dumating si Isabel at agad naman itong nakipaglaro sa batang babae. Salamat Lola at tinawagan mo po ako. Sobrang saya ko po na na-approve na po ang internship ko dito sa Pinas.
Kahit ako nga, Iha, natutuwa din ako para naman malapit ka lang sa dalawa. Lola, kailangan ko pong ihanda ang sarili ko na magpapaanal si Paolo sa bisa ng kasal namin. Ay, wag mo munang isipin yan. Fix yourself at kailangan mo muna akong samahan para sa regular check-up ko ngayon. Ha? May check-up po kayo ngayon? Hala, bakit hindi po ninyo agad sinabi sa akin, La? Teka lang po. Kukunin ko lang po ang bag ko sa itaas. Aayusin ko lang po yung sarili ko. Lola, pwede po ba isasama po ba natin si Alejo? Tumayo ako.